So as promised, no, I'll be teaching again another example of our circuit analysis, no. This time, dahan-dahanin natin, tsaka i-process natin mabuti. Okay? I-breakdown lang natin. So meron tayong example ngayon. Gawa akong example natin, no. Ay, ba't nakabaliktad? Pangit naman. Ulit natin. Okay. So meron tayong 100 volts dito. Tapos gawin natin combination siya, no. So if we have 100, we have 4 ohms. Okay, taasan natin ng konti yung value. Try natin na 8 ohms, 15 ohms, 10 ohms, 5 ohms, another 5 ohms, then 12 ohms. Okay? So ang una natin gagawin kapag ganyan, no, i-simplify natin yung circuit. So kung mapapansin nyo, tingnan nyo muna kung ano yung mga naka-series tsaka ano yung naka-parallel. Okay? So ano ba yung naka-parallel? So tingnan natin kung saan dadaan yung kuryente. So meron tayong kuryente na manggagaling sa power source natin. Pagkadating dito, madi-divide siya into 2, diba? So dadaan siya dito tsaka dito. Okay? Ngayon, pagkadaan niya dito tsaka dito, diba? Dadaan sila dito. Ngayon, okay? Pagkadating nila dito, diba? Magma-merge sila together. Tapos pagka-merge sila together, magkasama na ulit sila. Kita nyo? Ito nyo yung path niya. So, yung path niya. Okay. Ito, dumaan dito yung kuryente. Dumaan dito. Tapos pagkarating dito is nag-merge ulit. Pupunta dun. Diba? Pabalik na dito. Okay. Ngayon, nakikita natin. Ito, pagsamasamahin natin tong tatlong ito. Diba? Nakasiris sila. Isa lang yung dinaanan ng kuryente. Dahil nakasiris sila, pwede nating sabihin na R total is equal to R1 plus R2 plus R3, in which R total is equal to 15 plus 10 plus 5. That will be R total is equal to 30 ohms. Okay? So if we're going to rewrite that, pwede natin i-show na ganito. Okay? Pwede natin siyang pakita na ganito. I-zoom in ko lang ng konti para lumaki yung space natin. Ulitin natin, no? The long shunt of the battery or the power source, no, symbolizes, kapag sa DC natin, it symbolizes the positive, no, as this is the negative. We have 100 volts here. We have 4 and we have 5. Ay, tama ba? 4 ba? And then I believe that's 8, diba? Meron tayong 8. Then we have 5 here. Then we have 12. Then, diba? Yung series ginawa nating isa. So, ano yun? That is 30. So, ngayon, kung mapapansin nyo, sundan ulit natin yung path ng kuryente. Okay? Lumabas dito. Dumaan dito. Tapos, ano nangyari? Okay? Nag-divide, diba? Dumaan dito. Tapos, dumaan dito. So, ano nangyari dito sa dalawang to? Itong dalawang to. Ano sila? Sila ay naka-parallel. So, by computing parallel, pwede natin sabihin na 1 over R total is equal to 1 over R1
plus 1 over R2. Okay? Pero kung mas marami yan, di ba, pwede natin sabihin na hanggang kung ilan gusto nyo, 1 over Rn. Pero dahil ganyan, compute na natin 1 over RT is equal to 1 over 12 plus 1 over 30. Okay. Ngayon, try natin i-calculate 1 over 12 plus 1 over 30. Okay. Pwede nyo gawin dito 1 over x, tapos solve for x ninyo. Lalabas na yan. Your x will be your RT will be 8.57. Okay. Pero kung hindi nyo alam yung ganyang method, hindi nyo alam mag-x, pwede namang i-erase nyo. Okay. Ang gagawin nyo, i-erase nyo ng negative 1. Yun din naman ang lalabas. Okay. 8.57. Ba? So, meron na tayong RT. Pwede nating i-rewrite ulit yan. Diba? Ngayon, pagka-rewrite nyan, ganito na ang magiging itsura nyan. Pangit pala, dati na tayo nag-line. Basta, ganito yung magiging itsura. We have 100 volts. Then we have 8 ohms. Ito ilan ulit to? That will be okay. That will be our answer kanina, which is 8.57. Okay, wait lang. I-recompute ko nga. Parang plus 1 nagkamali ako. 1 over 30. Okay. Medyo sigurista lang kasi ako when it comes to ganito, no? So, yan yung lumabas natin, which is 8.57. Tapos sa pinakadulo, we have here is 5 ohms. Okay. So, pwede natin subukan na 8 plus 8.57 para makuha natin yung, diba naka-series na lang yan? Yes, para makuha natin yung R total natin. Pwede natin sabihin na 8 plus 8.57 plus 5 is equal to our RT is equal to 8 plus 8.57 plus 5. RT then is equal to 21.57 ohms. Okay. Ngayon, dahil meron na tayong R total, pwede natin malaman ngayon yung total na current. So, we have our V is equal to IR. We have 100 volts is equal to I, 21.57. I then, pwede mong gawin dito is ganito, 100 divided by 21.57. Then, yung makukuha nating I is 4.64 amps. Okay. Ngayong meron na tayong I total, pwede na nating i-compute or pwede nating i-compute yung voltage drop sa bawat resistor natin. So, paano ba natin gagawin yun? So, balikan lang natin ulit yung ginawa natin kanina. Okay. So, pwede siguro to. Subukan natin kunin. Ayan. Subukan natin kunin. Okay. I-redraw na lang natin ulit. So, i-redraw natin ulit yung circuit. Ba't di siya pantay? Ulitin natin. Di nagpapantay yung circuit natin. Yan, pwede na siguro yan. You have 100 volts here. Redraw lang natin yung circuit kanina.
Okay. Meron tayong 8 dito, 8 ohms. 15 ohms. 10 ohms. Then we have 5 ohms here. Then 5 ohms here. Then 12 ohms, diba? So ngayon, lagyan natin sila ng resignation, okay? So dito, lalabas dito sa power source natin, meron tayong ilang volts. Ay, ilang volts tuloy. Ilang ampere, meron tayong 4.64 amps, diba? Yun yung lumabas sa... Saan lumabas yan? Yun yung lumabas na ano natin, diba? Yun yung lumabas sa atin na ampere. Okay? So ngayon, lagyan natin. So pwede natin sabihin ngayon na this is point A, point B, point C, point E, mali, point E, A, B, C, D pala. Yan, E. Then this is point F. Okay? So ngayon, alamin natin yung voltage drop sa bawat isang point. Okay? So paano ba natin makukuha yung voltage drop? So meron tayong 100 volts ngayon dito sa point B natin, di ba? If we have 100 volts here, the point B, which is right across it, this we can assume that point B, at point B, it is still 100 volts, di ba? At point B. So natin VB is equal to 100 volts. At point C, para natin malalaman yung sa point C. So at point C, meron tayong initial na 100 volts doon sa point B. Pero 'di ba malalaman natin, 'di ba? As the current will move from a high density to a low density, 'di ba? Ma-minusan siya. Mababawasan tayo ng current or mababawasan tayo ng voltage kasi dumaan na siya ng resistor. So, minusan natin ng voltage. Para natin makukuha yung voltage, pwede na natin utilize yung Ohm's law. Diba ang Ohm's law natin? B is equal to IR. So, substitute natin dito yung IR natin. Pwede natin sabihin na IR natin, which is, ano yung IR natin? We can say na our IR is 8, diba? Our IR is 4.64 amps and we have 8 ohms, diba? Yan. So, compute natin. 100 minus 4.64 times 8. So, at point C, okay? At point C, ang meron na lang tayo is 62.88 volts na lang ang present, okay? 62.88 volts na lang ang present natin. Okay? Yun na lang ang present. Ngayon, para makuha natin yung ibang voltages, i-try natin na ano pa ba ang given, 'di ba? So dito kasi magdi-divide yung current natin. So hindi natin siya agad mako-compute kasi 'di ba? Alam naman natin na kapag nag-divide yung current, ibang procedure na naman 'yun. So nag-divide kasi yung current natin dito, 'di ba? Dito din divide yung current, naging dalawa siya, naging I2 tsaka dito yung I3 if ever, 'di ba? So ngayon, ang makukuha natin dito, pwede natin kunin is yung point F, okay? Para natin makukuha yung point F. Alam naman natin na kapag, 'di ba, kapag naghiwalay itong dalawa, okay? Kapag naghiwalay itong dalawa from dito to dito, yan. Alam naman natin na kapag yung dito at yung dito, 'di ba, magsasama lang din sila sa point na to, 'di ba? Iisa lang to. So, ito tsaka yung point dito is iisa lang, tama ba? Kasi yung nanggaling dito naghiwalay papunta dito sa dalawa, tapos nung naghiwalay yung nanggaling dito, okay, magsasama lang din silang dalawa, okay, magsasama lang din sila papunta dito, which is ano ba to? Ito lang rin to, diba? So we can say na 4.64 lang din yung nandoon, okay, 64 amps, okay. So paano natin mako-compute yung point F natin? Point VF
Ano ba yung sinabi kanina? Okay, so manggagaling siya sa high potential to low potential. Pwede natin sabihin ngayon na dito yung positive and dito yung negative. Bakit? Di ba manggagaling dito yung current natin? Galing yung current, tapos dito dadaan. So dito yung mas mataas na value, tapos dumaan siya dito, bumaba na siya, naging na siya mas mababa. Okay? Ganun lang yun. So if dadaan siya doon, diba, we have going to high potential. Okay? Mag-iiba naman. So magiging siyang pansin nyo, VA na ngayon plus IR. Bakit? Kasi diba, kino-compute natin yung sa VF natin. Pero ang naging point kasi natin doon is nag-flow yung electrons natin from a lower density to a higher density, kaya naging plus. Pero wag kayong malito, no? Kapag pwede mo rin compute niya ng minus kapag kino-compute natin is at point A na, no? Kasi kapag naman sa point A ang kino-compute mo, mapapansin mo is pupunta na ng ganun. So if point A yun, nakukuha mo siya na negative na. So pansinin nyo kung saan pumupunta yung araw, okay? Saan pumupunta yung kuryente, okay? Ngayon kasi, kinumpute natin siya na nanggaling sa VF to sa VA. So, ano ba ang VA? To sa PA, that is the last point. So, we can say that VF is equal to 0. Kasi naubos na yung voltage natin nung dumaan na siya, di ba? Tapos pwede natin i-add dun, which is, ano yung I natin? Our I is the same as our I1, di ba? 4.64 multiplied by 5. So, our VF will be 4.0 plus 4.64 times 5. That will be VF is equal to 23.2 volts. So pwede natin isulat dito ang VF natin. Okay, VF is equal to 23.2 volts. Yun ang VF natin. Okay. Ngayon, let's move forward. Okay. Ngayon, dahil nalaman na natin yung 2-point difference natin dito sa taas, sa point C, saka sa point F, pwede natin malaman ngayon kung ano yung dumadaan sa na current sa 12 ohm resistor natin, which is nandito naman siya ngayon, di ba? Ano yung dumadaan dito? Kasi meron na tayong 2 points, meron tayong reference. Ngayon, pwede na natin malaman na kung ilan yung nawala, ilan yung current na dumaan dito. So, paano natin ko-compute yun? Basic lang yan. So, pwede natin gawin dyan is ganito lang, no? So, we have 2-point difference na, diba? So, mangyayari dyan is ganito lang. Pwede nating sabihin na VC minus, okay, VF is equal to IR, diba? Pag pinansin mo, anong ibig sabihin nun? If translate natin, okay? I-ano lang natin, ayusin lang natin. Yan. Pag translate yun, mapapansin nyo na VC minus VF is equal to ito, diba? Pero if pag-iibay natin, if ita-translate mo yan, pwede mong sabihin na if titingnan nyo, no? Paano ko siya gagawin? VC is equal to, move ko lang dito, diba? VF plus IR, diba? Or, para di kayo malito, pwede natin pakita na IR plus VF. Ano ba yung IR na yun? Ito yun, diba? IR. Ito yung IR, diba? I, ito yung current, tas yung R, ito, diba? So, kung mapapansin nyo, ang ibig sabihin lang nun, ito, diba? Nag-compose siya ng VC. Okay? Yung VC, compose siya ng IR, tsaka ng VF, diba? Doon yung makikita na kung ilan yung na-minus doon para magkaroon tayo ng VF sa dulo. So, burahin lang natin ulit to. Composition lang kasi yun. Pinakita ko sa inyo kasi baka malito kayo. Okay? So, pwede natin gawin tong VC minus VF is equal to IR. Yung VC natin, we have 62.88 volts minus 23.2 is equal to I. Ano yung hinahanap natin na I? Which is I2. Okay? I2 ang hinahanap natin. Tapos ang ating R. Ano yung R natin? R natin is 12. Okay? 12 ohms. Yan.
Ngayon, pwede natin siyang compute. 62.88 minus 23.2 is equal to x times 12. So our I, which is I2, is equal to 3.31 amps. Okay? Yan yung ating I2. Okay? So, ano ba yung ibig sabihin ko by I2? Ibig sabihin nun, di ba? Ito yung main natin, which is 4.64. Ibig sabihin yung dumaan na current dito, iba nung nag-divide siya. Ang dumaan na current dito is ilan? 3.31. Okay? 3.31 amps. Yun ang dumaan dito. So, ilan na lang yan yung amps na dadaan dito kung may 3.31? Originally, di ba, meron tayong 4.64. So, pwede natin siyang i-minus. So, yung pag na-subtract natin siya, yung magiging difference nila or yung matitira na lang, yun na lang yung dadaan sa 15 ohms, di ba? So, pwede natin sabihin na 4.64 minus 3.31, that is equal to, ilan na lang dumaan dito? 1.33 amps, di ba? So, yung 1.33 amps na yan, dumadaan na yan sa lahat. Kaya sobrang dali na lang i-compute yan. Pwede natin sabihin na yung 62 para ma-compute natin ang at point D, di ba? VD. Pwede natin sabihin na 62.88 ma-minus siya ng dumaan sa 15 ohms. So I, that is, ang I natin na dumaan na lang is 1.33 multiplied by 15 ohms. Okay? VD now is equal to 62.88 minus 1.33 times 15. Ba? 15 ba? Tama. Okay. That will be, what point VD? We have 42.93. Okay. That is VD is equal to 42.93. Okay. Ngayon, yung at this point, this is 42.93. Diba? At that point, we have 42.93. Ngayon, ilan na lang yung after nun, after dumaan ngayon dito, after dumaan dito sa 15 ohm resistor natin, 42.93 na lang. Ngayon, dadaan naman siya sa 10 ohm resistor. Ilan na lang siya nun? At point, we have now at voltage E, kapag dumaan na siya sa 10, pwede na sabihin na 42.93 minus I, which is 10, which is 1.33. Dadaan siya sa 10 ohms, di ba? Which is 10 ohms. Okay? So that will be equal to 42.93 minus 1.33 times 10. That will be equal to 10. Ay, lang. Nagkamali yata tayo. Ayan. 10. Okay, that will be equal to 29.63. Okay? At point, ano yan? At point VE. So that will be VE is equal to 29.63. Okay. Ngayon, 'di ba? Ngayon meron na tayo dito. Pwede nating subukan kung ano ba yung lalabas nila. Okay. When it comes naman dun sa ating VF, no? Pwede nating i-try na palabasin yung VF natin. So, subukan natin. If meron tayong 29.63. Pero at this point, no, kumpleto na tayo. Sina-check lang natin yung mga possibility pa natin pwedeng gawin sa pag total complete naman na tayo, no. So may VE natin. Okay, i-compute natin kung parehas lang ba yung dumadaan na para ma-check natin yung dumadaan na current. Okay, so paano nga yun? Pwede natin sabihin na 29.63
minus 23.2 is equal to, okay, I multiplied by our resistance, which is 5. So ang lalabas is, kung ma-check natin, 1.3, di ba? 1.3. Round up natin yan, di ba? So tama ba? Nakita natin, no? Check natin yung potential difference. So ang lumabas is, kapag kinumpute natin, ang dumadaan daw na current dito is 1.3, which is almost the same lang din, di ba? No? I don't mind the difference, no, kapag second decimal naman na, kasi ano lang yan, kapag nag-round off tayo, no? Kaya nagkakaroon ng ganyan. So ito yung mga kailangan natin na compute natin, and I will introduce sa